Nakasama ko po itong ito po since Monday at medyo nagkakakilala na po kami. So, thank God, ang isa po sa mga delegates ay narito po. Papakilala po niya ang sarili niya, papakilala po niya ang kanyang ministry at yung pwede po natin pag-pray. At mamayang hapon po ay si Pastor Raniel, ito po yung inaanak natin sa kasal. Siya naman po ang pupunta sa Carmona mamaya pong 4:30 ng hapon. Alright? So, we will enjoy the message and the testimony that Pastor Ace will bring to us this morning. So, I'd like to call Pastor Ace mula po dito sa San Mateo. God bless you, Pastor, as you present your ministry. Hello, check mic test. Yun, okay na po. Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Pastor Ace Sambo from Discerning Word Baptist Church sa ano po yan? Nakalimutan ko na tuloy. San Mateo, Rizal. So, papakita po dyan. Ito po yung aming logo. Last year lang po yan. Sige po, ito po ang aming tagline. And then next po. Yan po yung spelling. Nag-send po sa akin sa Diadem Bible Baptist Church sa Antipolo. Last 2018 po yan, August. And then 2021 po na-organize. And then, sige po. Hinahanap ako yun. Ano ba yun? Itong isa na nga lang. Yan po aming location. Sa Google Maps, so around Marikina, San Mateo, Montalban. Yan po ang aming area of this, ministry. But then again, minsan po ay kami po pumupunta sa ibang lugar para mag-soul winning specially. No? So, dapat po natin soul winning. Mamaya marami pang mabagit about that. Sige po. Yan po yung pinaka-address namin. Okay, sa likod lang po yan ng Pure Gold, Banaba. Okay, malapit po kami sa Pure Gold, San Mateo. Yan po. Hindi ko makita yung aking recorder. Dali po Record. Ayan, sorry po. Yan po yung aming parang pinaka invitation card. Okay, para mas madali po malocate with the schedule. And then, inattach din po namin yan sa likod ng mga Bibles na aming pinamimigay. No? Nakuha na sa Batangas po. So pag tumanggap po yung isang na-solve namin, binibigyan namin ng libreng Bible. Para may pagsisimulan siya, andun na yung tag, andun na lahat yung invitation, tsaka Facebook page and YouTube channel. Nasa kanila na po lahat. So minsan pinapollow up din namin, nagpapa-add kami sa Facebook para ma-follow up. But at the end of the day, nasa kanila na po yung bola. So of course, di lahat ng mga iwin namin ay atin sa church, but we've done our part. Okay, kaya po, next po. Kaya po, ito po yung number na binibilang din po namin, no? Hindi dahil pagbayabang. Pero sabi ko nga po, pag kayo po ay, sino po nag-gym dito? Mga marami. So pag ikaw po ay seryoso, di ba, sa inyong, alam mo na, binibilang po yan. Nakailang repetition ka, Brad? Ganyan po. Ilan ang push-up mo ngayon? Binibilang yan kasi importante sa iyo. Gusto mo mag-increase. Hindi nababawasan. Di ba po? Minomonitor yan eh. So kaya ganun din pa soul winning namin. Minomonitor namin. Ayaw namin bumagal. Sana hanggang nag-increase. And then hindi lang po ako na gumagawa niyan. Aking mga mga natetrain na rin. Kahit mga bata po, hindi po madali ang soul winning. Yung tunay na soul winning po, madali pong mamigay lang ng tracks. Pero hindi pwedeng bilang yun, di ba? Okay po. So, hindi madali. Kaya nga po, this time, sabihin ko po ulit, no? Nakikipag-partner kami sa churches. Kung gusto nyo po talaga na matuto rin mag-soul winning. At para hindi na kayo masyadong matagalan. Obviously, medyo matagal. Depende nga po kung sa inyo dig willingness. No? Paano nyo gustong gamitin ng Diyos. Kami po yung nagpo-provide ng ganun training. 1-day seminar lang yun. And then after nun, gusto nyo pa, sumama kayo no, sa actual soul winning. Hindi po again yung mimigay ng tracks. Talagang makikita mo, there and there, then and there.
natanggap, hindi lahat obviously, kasi iba talaga matigas ang puso, iba self-righteous. Pero karamihan ng mga kabataan katulad nito. Yung iba po kasi nalilito rin, may mga kailangan pong repasuhin din po sa mga doctrines. No? Kaya po yun, kung gusto nyo po, no, I pray na maging partner tayo doon, hindi nyo po kami kailangan bayaran, may pag-partner kami sa inyo po. Next po. And then ito po medyo active po tayo online, kasi nga po, alam nyo na, hindi tayo boomer. Hindi. So, napaka-importante din po ng online presence, katulad nyo ngayon, tama po, nag-umpisa rin kami ng pandemic, no, 2020, kasi nga yung iba natakot mag-church, pero hindi kami huminto po sa online, hindi kami huminto sa face-to-face, hindi rin kami huminto na sa soul winning. Doon may mga natakot sa amin noon, bakit kayo dito? Pumunta kami sa subdivision, paano ginagawa nyo dito? Alam nyo ba may virus? Isip-isip ko lang, mas nakakatakot ko pumunta kayo sa impyerno. Kahit po magkahawaan kami, nahawaan namin kayo na bandang huli, kung maligtas yan, mas okay pa rin. Obviously, I don't say that in a light way. Nag-research din po ako noon kung anong pwede kong gawin. Pero nag-uumpisa 2 years pa lang kami na church. Hihinto ba kami? So, ang sa akin ng Panginoon, hindi. So, sinalo ko rin po yung criticism. But anyway, kaya po may online presence kami. Pwede po ako mismo, ginagamit ko po yan. Review, kung ano yung mga na-preach ko, hindi ko pa na-preach. And then, everybody else, no? Pwedeng, parang ngayon po aming, kung gusto niyo po kami support, kung ayaw niyo, malalaman niyo po dyan. Kasi dyan po yung mga preaching, ayun yung mga ginagawa, nagsasabi ko sa buhay ko. Sige po. Ayan po yung mga examples, mga playlist din po, no? Andun yung sa baba po yung parang choir namin, which is hindi choir, music team, KJV music team. Next po. Ito po naman, again, yung online presence namin sa YouTube, ginawa ko po ganito. Para lang po mapag-aralan ko rin minsan, ma-analyze ko po yung anong ginagawa namin online. So, ginawa ko po dyan, finid ko sa AI, ChatGPT, ayan. So, finid ko po doon, nakuha ko lahat ng channel, automated naman yun, nakuha almost 2,000 sermons na po yun, and videos, including yung mga music. Pero karamihan po doon preaching. So, in-upload ko, in-assess niya yan, ito po yung kanyang summary, no? So, sabi sa aming YouTube channel, which is naka-parallel po yan, naka-mirror yan sa Rumble. Sabi po dyan, this channel is highly structured, doctrine-driven Baptist teaching platform centered on systematic Bible exposition, evangelism training, and strong polemic correction against perceived false teaching with a dominant tone of authority, warning, and doctrinal enforcement. So, satisfied naman po ako dyan kasi hindi naman gising ng ChatGPT. In-analyze siya lang eh. So, in-analyze siya lang po yung based sa mga titles lang, okay? Pero okay na rin po dyan. So, yung ibang data po ay, next po. Dito lang po yung ibang data, medyo mas detalye. 45 to 50% daw po ng aming preaching sa aming church ay, dahil nga importante po yung soul winning, pero importante rin yung doktrina bago ka mag-soul winning, sigurado yung tama. Kaya po tinuturuan natin yung mga, yung church, no? Na matuto basically sa Bible, hindi kung saan-saan kumukuha. Kaya po yan po nangyari dyan, sabi ni ChatGPT, 45 to 50%, more on expository, ibig sabihin, chapter by chapter, verse by verse ang aming pag-aaral. Sige po, Brad, next. And then other things, no, yung iba, expository, iba naman, doctrinal, obviously, may mga topic na kaya ng banatan, ilatag, at maintindihan po, no. So marami po yan, mga kasalanan, heavy doctrine like the Godhead. Sa Godhead pa lang po nagkakatalo na iba. Si Kristo ay tao lang eh. Pinapaano nila, pinapangaral nila yon. So kailangan kalabanin po natin yun. No? Defense ng salita ng Diyos. Sige po, next. Ito naman po, minsan kailangan din ng rebuke. Okay? Kasi po kahit yung mga kabataan dito, mga mabait, di ba? Mukha lang. Mga mabait naman, pero minsan po kahit tayong mga adults, kailangan pukpukin talaga. Kaya ito po yung mga other titles, around 15 to 20%. Next po. And then, yung other 10 to 15, ito po yung mga, nga po, pati yung mga seminar namin, soul winning na, inalagay na. Ayan. Okay yun ano po yun, parang magising yun na tulog. Ang sabihin ko yan po, so pati yung training, nalagay na namin doon kasi at least yung mga offline lang po yan, no? So at least po yung mga hindi naka-attend, no? Kahit po kayo sa soul winning seminar po namin, nakatatlo na kami, yung dalawa kami lang. Yung pangatlo is collaboration with other churches. So yun, para andun na rin po lahat. Subscribe and like. Okay, next po.
Ito na po yung aming mape-play ba yan ba? Ano? Meron din po kasi video presentation ng 7th year anniversary namin last year. Ayan po. Ano ito mabilis? Meron voice over. Okay, so saglit lang po yan. Ayan, ako po yan. Medyo, ayan po yung aming first year. Ganyan po kami kakonti. Sa bahay lang po namin kami nagmi-meet at the moment. Ito po yung mga sumama sa aming soul winning. May guest po kami Amerikano tsaka Canadian doon. 2018. And then, ito po yung taga-Diademain. Nagtulong po yung mag-soul winning around 2018. Ito po yung mga anak ko nag-training ng gitara para matuto. Ito po yung pangalawa ko. Malaki na po ngayon yan. Siya po yung pianista namin. And then, yung pulpit ko, napansin nyo naman, parang patungan lang ng laptop. So, ano lang meron eh. Yung una po, no? Ayan po. Pero, Bible, aral lang. Tuloy lang. Yung aking second man po, ito si Brother, ito po yung dating Amerikano po yan. Aming guest sa first year anniversary namin. And then, ito naman po yung aking pastor po, no? Pastor Lilo Valencia. Guest din po siya nung anniversary. So, ito po yung daddy ko. Medyo nagloko dati po yan, pero ngayon is suporta po. Todo support sa gawain. Salamat sa Diyos. And then, ito po yung, yan, medyo likod. Ganyan pa kalate yung aming, dati. Yan, daya din po kami mission. No? Ito po yung parang DBBS. Ganyan po. Ito po yung mga kids, yung mga sinesyaran ni Ate Jamie. Yan, so meron din po kami lunch pala, no? After ng service. Hindi naman niya kailangan gawin yun, pero kasi iba po parang hindi na uuwi. Doon na sila kakain. Share na lang ng pagkain. So, wala nang uwian karamihan po sa amin. No? So, pero ganun din po after na soul winning. Si Mrs. po yan, children's class. Ayan po yung aming, ayan po yung likod. No? So, medyo parang ganyan lang kalaki kami. Ayan yung parang event po yan ng mga young people. Ayan po yung bunso ko dati, nasa gitna. Ayan dati namin choir, pero ngayon po wala pang choir ulit. Pinalitan namin ng music song, KJV po. Nag-ukulele at gitara sila. Ito po yung soul winning group namin dati na medyo pandemic, kaya nakamas yan eh. Pero tuloy pa rin ang soul winning, nakabike lang kami, masaya. Ayan po, after ng soul winning, kainan, parang masaya po, no? Ayan. Malalaki na po yung mga bata ngayon yan. And hindi po yung para sa lunchtime namin after the service. Or ng mga seminar. Okay, mga special number. Ito po, nagkaroon kami ng church sa Halahala Extension, pero nakinat na namin dahil hindi kami karoon naman ng mayari. But sinaga po namin yun every Saturday. Halahala kami. Salitan kami ni Brother James. Ngayon po, nakapunta kami kay Daiden, youth nila. Ito po yung harapan ng aming bahay, simbahay, okay? And then, ito po yung mga group pictures lang. Okay, medyo lumalaki na po yung TV namin, no? Ayan, 4th year anniversary. Diyan na kami sa multimedia. Ayan po, church outing. Sinisiga po namin at least once a year may church outing para masaya. Ayan. Maaga pong dumating ang mga kapatid pag outing. Ito po. Ito po yung group picture lang. Ayan ay parang seminar din po, parang event po ng mga youth. At yung aming year-end fellowship. Meron po kami yan every year, parang Thanksgiving fellowship. Ayan na po yung kabuuan, no? Kita na yung lahat. Ganun lang po kalit yung aming simbahay. At pero nagpapatuloy po. Yan yung Amerikano, taga-Decatur Baptist Church. Naging guest po namin last 2024. Ito po yung aming King James music team ang tawag namin. Okay po. Ito po yung mga ilang guests natin. Kids. Outing na naman. Okay. Ito po ay, ang katulad niya sinasabi ko po sa inyo, no? So, yan po ay Hunilog ang taktak. Doon po ay holiday. Sa halip na magliwaliw lang kami. So, nagliwaliw din kami. Pero bago kami magliwaliw, kami po ay nag-soul winning. Okay, ganun po yung mga style po eh. Para yung tao po ay hindi pinanghihinaan, ma-enjoy po nila yung ministry. Yan. So, yan, madalas po kami dyan sa Marikina Circle Park kasi madali, ang daming tao doon eh. Ayan po. So yan, mga kabataan, natututo na kasi nag-backslide itong isang to eh. Pray natin makabalik. Ayan po, kahit si Macy's nag-soul winning din. Ayan po, sa ilalim ng tulayan, literal. Okay.
Then yan, sa Halala po yan dati. Daddy ko po yung nag-soul winning niya. Ayan, parang sa Batasan, sa QC. Ito po sa Montalban, Wawa. Okay? So, ganun po kami, one-on-one. Okay din naman po yung maramihan, pero maganda po talaga one-on-one. Para natindihan mo yung iniisip niya, around 32 minutes yun, hanggang minsan isang oras po sa isang, ito po yung kids program. And then, ganun din, fellowship. Tagal na pala ako ganun. Okay. Yan po yung sa Halahala. Yan po yung property doon. Pero ito. 6-year anniversary. Ganyan lang po kami karami. Okay na po. So, tuloy na po natin yung ibang bagay. Doon po tayo sa ano. Balik po tayo sa slides. Na lang po. Ayan. So, kilala niyo po kami. Pastor A, San Mateo Rizal, Banaba. Galing sa Diadem. Kami Soul Winning Church. Kailangan po yan. Sana maano niyo rin po yan. So meron pala kaming, ayan po, no? So ito po yung aking asawa at 4 na anak po yan. Nang bago kami mag-start po ng church, 4 po yan, di na nagdagdagan eh. Sige po, next po. Ito po yung last year's anniversary namin. And then last month, ayan, last slide po. Yan po yung last month lang. So, bago kami mag-ano. Salamat po. Again, Pastor AM po yamin. Mag-subscribe and like po kay sana. Ayan. So, tuloy na po tayo dito, no? Again po ay, please pray for us. Kasi po yung ginagampak. Hindi pa rin pala tapos yung aking pagpapakilala, no? So, ako po ay dating Catholic. At ako po ay IT practitioner po ako hanggang ngayon. So, ang akin po ay, nag-start lang po ako sa Diadem around, pag-graduate na po ako ng college. Si Mrs. po yung aking nag-invite. So, nakapunta rin po ako ng mga kung ano-anong churches, evangelical, Pentecostal, may mga napuntahan po akong ganun. Ang ginamit sa akin ng Panginoon sa Baptist, yung Mrs. ko, syempre, ako eh. So, nung una, ayoko rin, may background din po kasi ng rock and roll. So, nung college kami, nung high school kami, nasa banda kami, ako yung vocalista. So, alam niyo na. Gano'n eh, noong panahon namin. Pero, ayun po, napunta ako sa Baptist at I love everything so far. Okay? And then, ano sabihin ko? So, yun po, ako po ay, 46 years old na. Maniwala kasi hindi. So, mag-8 years pa lang po yung church at ang balak po natin, of course, gawin ng... Nakikita ko po yung mga ganitong gawain, naiintindihan ko na dati, kala ko yung pastor ay parang napakadali. Hindi po. Encourage mo lahat pag may problema. Yung aming kasama doon sa barracks, sa round robin. Gabing-gabi na may tinatawagan pa kasi nga po, nagsisermon pa, pastor. Kasi may problema sila sa church. May mga, alam mo na, mga kabataan niya, inampun niya eh. Isa lang anak niya, pero kukulit din ng iba. So nakaka-burden po, kaya please pray for us na magampanan namin at maganda at maayos po ang gawain ng Diyos dahil nakakaya sa Panginoon pag hindi. So actually, ganun po gagawin sa preaching. And this time, doon na po tayo sa preaching. No? Kaya ang title po natin ngayon ay nakalagay po ba dyan? Sige po. Sinorten ko po yan eh. So, kita nyo na po ay kami technologically inclined. Ang ating, yung mahabang title po nito is Supporting Baptist Missions Without Compromising the Fundamentals. No? And pwede rin holding the truth while reaching the world. Okay? Kasi madali po mag-reach na ngayon eh. So, mahirap pero kung makikita nyo po yung pattern, even kalaban po, hindi naman papayagin ng wala silang gagawin din. Kaya ang dami na pong kulto, dumadami pa, hindi humihinto eh. Salamat po sa Pilipinas, may kalayaan tayo, pero kasama ng kalayaan na yun, pati yung kulto, malaya din. Kaya po, hindi madali. Pero ang aking pinakamaiksing title po dito is Blue Chip Church Mission. Sino mo nag-invest dito sa stock market? Wala, si Pastor Ray, minsan, lagi niyang nakikita ko, yung mga stock market niya.
Lagi siya nakatingin doon kahit kumakain eh. So, ibig sabihin po ng stock market, pwede pong kumita doon, pwede ka rin malugi. So, pero pinipili po nila yung kung sino yung investor. Katulad yung mga sinasabi nilang blue chip companies, yung siguradong kikita at hindi pwedeng malugi. Hindi naman hindi pwede, pero malamang sa hindi malulugi. Katulad ng ano, public po ba, Meralco? Gobyerno po ata. Hindi ko alam actually po, ano. Kasi dito pa ako nag-invest na yan. Dati bala ko na rin po mag-invest dyan, kumita ng konti, yan. Pero ang mga blue chip daw po, yung sa international po, yung Facebook, halos hindi daw malulugi yan. Kaya pag bumili ka ng stocks doon, pataas ng pataas daw. Dito po sa Pilipinas, yung University of Robina, nag-short tuloy ako. Example lang po yun. San Miguel, PLDT, kung naman yan. Pero dito po, pag-usapan natin yung church. Kasi po pag nag-invest kayo sa church, kikita ba kayo? Hindi financially. Palabas yan. Kaya po, ulitin ko po na napakalaki po ng aming pasasalamat. Pastor Eli, tsaka yung nagbubuo po ng round robin. Dati po, bagong Kristiyano ako, nagsimula po yung round robin na yan eh. Bagong Kristiyano pa po ako, din-introduce ni Pastor Lito. Isip ko lang, naku, gastos na naman to. Kasi labas po sa church yan sa tithes. Nag-uumpisa pa na matutong mag-tithes, meron pang another giving. Kaya offend ako nung pero bandang uli, naintindihan ko, hindi mahirap, hindi madali. Kami nga po, yung mga kasama ko doon, talagang may binabiyahe para na masundo. Kami mayroon po yung member na sinusundo. Taas na ng gasolina. Sabi ko, sige lang, hanggang di nyo kaya, sunduin ko kayo, umaten lang kayo. Lumago lang kayo dahil yun po yung kaligayahan namin Sa daming kulto dyan. Mas okay na kahit 10 years kayo sunduin kaysa naman mapunta kayo saan. Kaya po sinasabi kong blue chip church, pag nag-invest po kayo sa missions, ibig sabihin nagbibigay kayo para matulungan yung mga pastor. Kaya nga po ako nagtatrabaho pa rin ako hanggang ngayon po Kasi nakikita ko, kawawa ng pamilya ko din. So, iba-iba rin ang philosophy yung iba dyan. Pero ako po, hindi ko naman isasakripisyo yung pamilya ko. Kaya sabay na lang, bahala na ang Panginoon. Kaya blue chip church, ibig sabihin, ano ba yung klase ng churches na, kasi pangit din po yung basta mag-invest ka lang. Malulugi pa sa stock market, malulugi ka doon. Pag kahit ano lang, mini, hindi po. So sino po yung mga churches na saan ako mag-invest? Dapat mga blue chip na tinatawag. Ibig sabihin, sigurado. So yung pag-usapan po natin ngayon, dito po tayo sa Jude 1:3. Para sa ating panimulang verse. Nag-ooras po ako, no? Ako'y nasa... Kasama yung is Jude 1:3, pakibasa po. Ready, go. So ganito po yan. Si Jude ay gusto magsulat about the common salvation. Kasi nga, importante yung doktrina para malinaw niya. Pero bandang huli, sabi niya, gusto ko yung salvation story sana, salvation message. Ang problema, naisip niya, ang dami manluloko nung time pa lang nila. Kaya nung time natin ngayon, lalong mas marami manluloko. Kaya ang trinish po ni Jude is paano depensahan yung pananampalataya. Okay? Kaya isa po yan sa pwede natin gawin. Pag sumusuporta po kayo sa mission, parang hindi kayo pumapayag sa US daw po, tsaka sa Europe. Nagkakagulo yung mga Kristiyano doon. Alam niyo kung bakit? Kasi yung mga Islam, sinasakop na sila. Hindi sila pinapaputukan. Ginagawa nila, nag-aanak ng marami mga Muslim, tapos magmamakawa doon na, mag-migrate na kami dito. Sa Amerika po, galit na galit yung mga Amerikanong iba na nakakaintindihan, nasasakop na tayo, hindi pa natin alam. Yung mga migrant na walang trabaho, sila yung naka-hotel. Uy, kawawa naman, migrant. Ito yung hotel. Yung mga Amerikano, yung mga citizen doon, yun ang walang, ano nangyari doon? Hindi natin minsan malaman yun, ang nature ng warfare, sa totoo lang. Kaya po, si Jude, at tayo rin ako po, napaka-particular sa doktrina. Kasi dyan ka pwedeng lumago, dyan ka pwedeng bumagsak. Kaya tuloy ko lang po So ano po yung mga characteristics ng church, yung mga blue chip church na dapat nating mag-invest at suportahan? Okay, number 1, sa Matthew 29:19-20, very famous. Yan po yung tinatawag na Great Commission na nagiging Great Omission sa church. Ibig sabihin, wala nang soul winning, wala nang sharing. Puro parang social club na lang sa church. Masaya tayo dito, bulahan tayo dito. Minsan nagiging ganun po. Kaya pag
Kaya tayo dapat mag-support sa mission kasi hindi po tayo nagbibiroan dito. Hindi po, ako po hindi po nagsuko ng buhay para lang magpa-cute. At gusto kong maraming friends, mga pastor, maraming friends. Actually, dami ko rin po nakakaawa, yun ang totoo. Hindi ko gusto yun. Pero pag tinayuan mo yung tamang doktrina, katulad ng Panginoon, sabi ni Paul, yea, and they that shall live godly shall suffer persecution. Hindi po maybe, shall. Sigurado po yun. Kaya sabi po dyan, humayo kayo, turuan ng lahat ng nation, baptizing in the name of Jesus. So, kailangan po natin gawin. Kinuman ni Jesus yan. And therefore, kailangan natin gawin. Mahirap kayo na lang. Well, para magulang po, pag tumanggi yung kanilang mga anak, gawin yung dapat gawin, gagawin nila. Gagawin pa nila yung dapat nilang gawin. Pero, hanggat maaari, yung mga anak ko, tuturuan ko para hindi sila manatiling, tamad, walang alam, or konti alam, mahina. So, ganun po sana tayo sa church. Habang nag-aaral tayo, na-encourage tayo, sana ako rin yung magiging soul winner doon. Later, ako yung pastor doon. Hindi pa magpa-cute. Napakahirap po sa ministry. Pera-pera pa lang po. Kayo, naisip ko po yun. Nagkayo kami yung church. Ang lagi ko narinig sa mga missionary, kami po nag-renta dito, mainit. Si Pastor Lito, ang kwento niya doon, makarenta lang sila doon, Pastor. Tapos, nasa katabi nila, garahe. Garahe po ng bus. So, yun lang ang kakayanan eh. O sige, di tayo mag-church ha. Hindi encourage lang. Pero, alam mo na may mga bus wala nang pakialam sa service niya. No? Ginagawa, pinapausukan sila. Nagpe-pray si Pastor Lito. Ang hirap na ma-praise, ang hirap mag-aral, ang hirap encourage yung mga tao, tapos may usok pa yung ano nyo. Kaya umiiyak yun, sabi niya, Lord, bigyan mo kami ng lugar. Kaya natutuwa sa akin yun, nung meron kaming lugar agad, kasi nga, maliit lang, pero kahit paano po, may lugar, mahalayo sa highway, salamat siya. So kaya tulungan po sana tayo. Ano pang gusto ko sabihin? And then, marami pong mga missions ngayon, wala ng doctrine, alam niyo po ba yun? Nakalimutan ko na ilagay dito po yung na may nakakatawang quip. Pero sabi nila, pare-pareho naman ng Diyos eh. Isa lang talaga ang Diyos, pero yung pagkakakilala, pagpapakilala, hindi eh. Kaya perfect example po, Iglesia ni Manalo, si Kristo daw ay tao lang. Alam natin from the Bible, siya ay tao, pero siya ay Diyos, nagkatawang tao, magkaiba po yun. Iba, pumapaya, mag-usama pa natin yan, mag-worship na lang tayo. Paano ka worship kung hindi ka nga ligtas? Okay pa po ba kayo? So medyo konting may Mother's Day po mamaya. Okay po. So yan, so hindi na tayo magko-convert, hindi na tayo paparamihan. Kaya po iba ang method nila para magparami, dumami sila. May mga tinatawag na click and bait ba yun? So may gumagamit sila ng method na para mapunta yung tao doon and then later natututo ng doktrina. So may problema po ako doon. But anyway, ang sabi lang ng isang missionary, what you win them with, you win them too. Kaya po, kung anong ginagawa namin, sinasanay na namin sila doon. Walang click and bait, no? So, evangelism, discipleship, na hindi madali, pero kailangan, tiyaga-tiyaga. Sabi sa Mark 16, ganun din po, no? Go into all the world and preach the gospel to every creature. So, marami po tayong problema, kasalanan, iba naman, broken homes, yung sinarang ko doon sa top light, na yung binabantay niya po yung kapatid niya, yung pala half-sister niya. So, sinasarang ko, nagkwento tuloy si ate. Kesyo iniwanan ng tatay niya yung nanay niya. Ngayon naman, tatay niya problema pa rin kasi iniwalayan na nga. As nagkabilang bahay pa. Yung mga bata po, sinasabi ko sa inyo, hindi ko alam sasabihin ko eh. Naiiyak ka na, galit ka. Pero ano ba yung solusyon doon? Di church na naman. Para mas maraming nasasanay, maraming pinagpapala, tumatalino yung mga tao, mas malaki ang pwersa natin, mas malakas. Hindi yung nagiging tumataas yung adultery, tsaka fornication, tsaka ngayon, mga bakla naman ngayon dumadami pa. Sila pa yung mayabang. Minsan kasi tamad tayo, parang sabi ko kanina sa Amerika. Tamad nila eh. Sa halip na turuan nila yung mga tao, welcome nila, mga Muslim. Sige lang, Muslim kayo. May kalayaan tayo, di ba? Pero hindi naman ganong rate na sobrang kalayaan nila. Christian nation, kaya nga sila malaya sa Christian nation. Kasi Christianity yun by faith. Ang Muslim hindi ganun. Pag tayo nasa Muslim country, nag-iingat tayo. Anyway, so medyo nag-ano po kasi sana nakukuha niyo po. Sabi po dito, point number 2 na tayo. Point number 1 is, kailangan natin gawin, kasi nga ito po yung Great Commission,
inutos ng Panginoon niya, kailangan natin gawin. Hindi po yan pinaramdam lang ng Panginoon, hindi yan nagpasagi lang si Jesus. Kung gusto niyo mag-evangelize, okay lang. Kung ayaw nyo, okay lang. Hindi ganon. Kinuman tayo. Yung point number 1. Point number 2, ano yung point number 2? Ang point po namin, missions must never compromise the fundament. Ganito po yan. Kunwari, example na lang po muna ng ano mission ngayon, mga sundalo, ganyan, di ba? O sige, mission nyo, kailangan i-recover, kunwari yung prison of war. Walang mamamatay dapat dyan. Ayun ang mission nyo. Ngayon, nung pagpasok nyo doon, mukhang mahirap, papasabugan na natin. Pinasabugan nyo yung kampo, hindi pa rin mission accomplished kasi ang mission nyo, rescue nga yung ano eh. Minsan sa church po, ganyan. Parang nagmi-mission pa rin, parang church pa rin kasi may Bible din, may gawain, mayroong aircon, may gathering, may preaching. Pero ano yung pinaka-importante sa church? And then may mga fundamentals, okay lang po yung compromise eh. Alam niyo kung compromise, konting ganyan, konting yan. Pero depende, may mga bagay na hindi dapat tayo compromise. Specify mo yon, doctrine, Bible. Okay lang ba yan ako na dito, ang suot nyo kahit ano na lang? Kahit Catholic nga, nag-ano sila dyan eh. Sino ba yung kausap ko nun? Yung sinasolving ko nung nasa top flight. Hindi na daw siya nag-church sa Catholic doon kasi sinabihan daw sila dapat maayos ang damit. Catholic yun lalo tayo. Kasi hindi pa nga ganun kalalim yung suot, pero importante yan. Lalo yung Bible. Paano pag kinumpamay sa yung Bible, pare-pareho lang ng Bible. So sabi ni Timothy, 1 Timothy 4:16, sabi ni Paul kay Timothy, si Timothy tinuturuan niya para lalo lumago yung gawain. Sabi niya, take heed unto thyself and unto doctrine. Continue in them. For in doing this, thou shalt both save thyself and them that hear thee. Ito niyo yun? So pag kinompromise mo yung sinasabi mo, mawawala ng power yun kasi sablay na eh. Kaya kung magsusupport tayo mismo. Paano ka magsusupport? Sino kaya yung support ko? 1, 2, 3. Ano yung standard mo? Hindi mo rin alam. Or maluwag ka rin. So kailangan ikaw muna actually, ikaw yung mag-aral. Hindi pwede, basta nag-support ako. Sino sinupport yan? Anong klaseng church ba yun? So missions has never compromise the fundamentals. Doctrine, napaka-importante. Salvation by grace. Kahit po mga Baptist, yan ang kahit yung mga evangelic kasi, ganyan na rin. Pero hinahaluan po yan. Hindi ko ngayon muna, detalye. Pero maraming hinahaluan po yan. Tayo po sa Bible, by faith, by grace, through faith, plus works. Hinahaluan po nila ng works. Kailangan member ka namin. So, very particular tayo. Hindi natin supportahan yung ganong gawain. Pero yung mga pure, talagang kaya mo mahirap mag-soul winning. Yung iba, mag-gather lang yun. Ang ganda ng church ito, di naman mag-church. Minsan, ganun ang ginagamit. Maganda rin pagandahin yung church. Maayos naman talaga. Pero minsan, yun yung way nila eh. Para kayong hinihypnotize. Ang ganda! Yung alam nyo po yung history ng Reformation, ng Counter-Reformation ng Catholic, tsaka ganun po yung ginawa nila. Kaya sobrang may mga painting pa yung Catholic. Inasabi nila, kailangan kontrahin nila yung Reformation, dapat yung mga, hindi natin ginagawa yun sana. Ang pang-akit natin sa tao, dapat katotohanan. Kung ayaw nila ng katotohanan, ayoko rin sa kanila. Kasi magpapahirap kung alam nyo pa yung kwento kay Gideon. Ang dami nila. Kasi yung mga takot, umuwi na. Paano yan? Kukunti tayo. Pero at least matatapang yung matitira. Mas maganda po yung kahit sa anong labanan. At yun po yung batas din ng Diyos, kung maalala nyo. Sabi sa Galatians 1:8, but though we are an angel, preach another gospel unto you, sabi ni Paul. Pag iba na yung pinipreach niyan, hindi natin kasama yan. At marami na po ngayon, mababa na yung standard, ayaw i-offend, no? Ako po ay na-offend, na-offend din ako pastor dito, madami mga kabataan kasi late ako eh. Alam niyo na, kasi San Mateo ako nung nakatira, Pastor Lito, Diadems nasa Masinag. So, 2 sakay po yan. Alam nyo na, nasanay akong sa tumulog. Nasabihan ako ni Pastor Lito no? Ay dumating. Dito ka sa unahan. Pinahiya ako, pero minahal ko lalo si Pastor Lito nun. Kasi natutunan ko yung dapat ko matutunan.
Kaya sabi na sa 2 Timothy 4:2 and 3, very ano to, ito yung aming first anniversary, ito aming team. Preach the word. Be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. Pag sinabi pong season, out of season, ibig sabihin uso. Okay? Kung uso, mag-preach siya ng uso. Pag hindi na uso, ay wag mo na i-preach yan. May mga ganun. Kasi sabi ni Paul kay Timothy, uso man yan o hindi, may mga time po na ganun po, may mga nausong doctrine, may hindi uso, hindi popular, iba iniiwasan. Sabi sa salita ng Diyos, uso man yan o hindi, i-ano mo lang, i-preach mo lang. Okay, may mga churches daw po, according sa aking outline, pinalitan na yung preaching na entertainment kasi parang maging masaya tayo. Pero alam nyo po, even yung kasiyahan natin dapat, guided by the Holy Spirit. Kung yung anak ko po, batang-bata pa, gusto lagi laro kasi masaya siya. Sabi ko, anak, minsan yung gusto mo tsaka yung tama magkaiba. Minsan yung ginagawa gusto mo tama. Pero minsan yung gusto mo mali. Anong gagawin ko bilang tatay mo? Tuturo ko sa yung tama. Kahit hindi mo gusto. Sabi ko sa anak ko, okay. Tuto naman. Ano sabi po sa Malakay 3:6? Lagi kinukot ng mga pastor to. Sabi niya sa Malakay 3:6, For I am the Lord, I change not. Kung ang pinaka-perfectong Diyos ay hindi nagbabago, kasi nga hindi niya kailangan magbago kasi perfect na siya. Ngayon, anong gagawin natin? Pag nainip tayo, baguhin na natin yung ating style, baguhin natin yung Bible natin kasi nagsawa na tayo. Ganun ba yun? Hindi siya nagbabago kasi hindi niya kailangan magbago, tayo sumunod. Parang boring eh. Kaya ka naman boring, hindi ka masyadong malago. Yun ang totoo. Kahit po ako dati nga, boring din ako din. Sino ba namang hindi? Mga ganyan kabata. Nag-iisip na yan, ano kasi matapos to? Ano kasi yung kainan? Ganun din ako dati. Pero, pag lumalago ka, napaka-importanting bagay pala nito. Kailangan matuto ka yung focus mo, medyo tumagal. Hindi yung parang ang TikTok na 10 seconds, boring. So, pangatlo, we should support faithful separated measure. Nabanggit ko na kanina, hindi basta-basta kang sino-sino lang. Again, depende po sa inyo yun. Kung ang goal nyo, sumunod sa Diyos, maging pleasing sa Diyos, sino susuportahan nyo nga? Yung nagagalak ang Diyos, doon susuportahan nyo o hindi? Ganun lang po kasimple yan. Again, maraming salamat po sa Ron Robin. Ako po, hindi ko po hiningi yan. Bigla na lang ako kinalabit. Kasi, yun nga po, nung ako yung nag-start, wala kami pinag-usapan ng Pastor Lito. Pastor, magkano ba support? Ayoko na, mahilit pala eh. Hindi ganun. Yung nabibiruan dito ng pastor kanina eh. Huwag niyo pong iaasa yun. Suportahan niyo sarili niyo, magsipag kayo, hindi kayo mahihirapan. Bago mahirapan pa rin kayo. Pero alam niyo na, ibang hirap yung gusto natin. Mas mahirap manlimos po, di ba? Nakita ba kayo ng lilimos? Ayaw. Mas mahirap yung gano'n. Mas gusto ko na mahirapan magtrabaho. Amen? So sino yung suportahan ko? Yung mga faithful and separated. Tingnan mo yung lifestyle ng missionary, anong ginagawa niya, anong pinipreach niya, ano yung nire-risk niya, ano yung sinasakripisyo niya. Dahil sabi po sa 3 John 1:5-8, may basa niyo po, ngayon na pa. Sige po, ready, go. Beloved, which have borne witness of thy charity before the church, yun po. Kita niyo. Yun. So yung mga matapat na lingkod ng Diyos, sinusuportahan nyo. May binanggit pa dito, marami po ng mga missionary na gano'n. Sabi nga, si Pastor Lito may nagkukwento nun eh. Pastor Lito, may kinakwento siya. May mga Pilipino missionary daw, pupunta sa Amerika, picture, hindi naman nila church, pipicturean niya. Pupunta sa Amerika, ito po yung church namin doon. Yung mga Amerikano naman, ganda naman ginagawa niya, ito yung pera. Anong klaseng panloloko yun? At kayo mismo, may visit kayo doon, amen? Kaya ka binigyan, tinutulungan ka, gawin mo yung gawain ng Diyos. Kaya sabi dito, tulungan mo yung mga matapat. Unless gusto nyo masayang yung pera nyo. Move on tayo sa Amos 3:3.
Ilang minutes na po ako. 37 kasama yung ano. Sige po, ready, go. Pwede ka bang maglakad nang hindi kayo magkasundo? Doon tayo, ako dito, hindi. Tayo po dito, partnership, yun po ang pinapanalangin namin. Okay? Kung magiging partner namin ng Faith Bible Baptist Church, I believe dapat nagkakasundo tayo. Alam natin ang trabaho, alam natin ang ministry, ang katotohanan, para later, di tayo mag-aaway. Kasi ba't mo sinabi? So, kailangan magkaintindihan muna. Hindi ko na banggitin, sinabi sa 2 Corinthians 6:14, madalas ginagamit sa mga young people, sabi doon, but be ye not unequally yoked together with unbelievers. Ganun sa mag-asawa, ganun din sa magka-partners. Hindi tayo pwedeng hindi tayo mag-agree. So number 4, ano ba ginawa? Ito, tingnan natin sa church, ano ba ginawa nila? Basta lang naman na nag-send, basta lang support, kahit ano, basta Christian. Sabi sa Acts 13:2-3, separate me, Barnabas. Ang Diyos po nagsasalita ng Holy Spirit. Sabi ng Holy Spirit sa church, isend nyo yan si Barnabas, hindi Barnabas. Barnabas and Saul. Kasi nung panahon na to, si Saul talaga napakainit sa gawain. Isend nyo yan. Kasi tinawag ko sila, napakalinaw niyan. So pag gusto ng Diyos, ang isang lalaki ng Diyos, ay isend nyo, syempre, di ba? Hindi lang basta isend nyo na bahala na kayo. Di ba? So kahit po, sabi nga nila sa military, ganun yan. Hindi ka bibili ng sarili mong bala. Ay, wala na akong bala, hindi ako nakabili. Hindi ganun. Sinusuplayan yan. Naintindihan niyo po ba yun? Sa military. So, ganun din po sa church, kung tayo po ay nagmamahal sa gawain, gagawin natin, ito yung kailangan niya, ito yung kailangan niya, ito yung bala, yan, ito yung bala. Anong kailangan niyo dyan? Bala, bomba. Hindi tayo sa ibang warfare yun eh. Pero kung kailangan po ng sundalo, ng gamit, provide natin, suportahan natin. Basically, yun po yung sabihin nun. Okay? So far, nakakailang minuto na po ako. Pasok po ako sa Mother's Day. Happy Mother's Day po. Anong kinalaman nun? Napakalaki. Nung ako po unbeliever pa, nabasa ko lang, sabi doon, may isang quotation po, sabi po doon is, she that rocks the cradle, ano yan? Sino nakalam? Rules the world. Ulitin ko po she that rocks the cradle, rules the world. Ano sabihin nun? Pag ikaw nanay, at yung anak mo, tinetrain mo para maging mga Diyos. Pinabasahan mo ng Bible, tinetrain mo, anak, huwag ka sinungaling. Anak, kailangan magtrabaho ka, huwag kang tamad, huwag kang katulad ng politiko natin. Anak nire-raise mo siyang ganun, hindi pa ako nagbibiro. Maraming Pilipinong ganun, unlad tayo, sagad-sagad pa. Kaya parang missionary, din po sa Mother's Day, sa totoo lang. Godly mothers help preserve the faith. Ayan po yung malinaw sa 2 Timothy. Sabi sa 2 Timothy 1:5, sabi dyan, sinusulatan again ni Paul, si Timothy. Tinuturuan niya si Timothy, pero ang isa sa mga instruction niya, pinaalala niya kay Timothy, kaya malakas ka, Timothy. Kaya maganda ang pananampalataya mo, hindi lang dahil magaling ka talaga. Kaya ka nagkaganyan kasi may mga nauna sa'yo. Sino? Ayan, nanay mo, tsaka lola mo eh. Yung tatay niya nga, parang Greek eh. Di ba? Kaya sabi niya, pag naalala ko yung nanay mo, tsaka lola mo, ang kanilang pananampalataya totoo. Meron po sa mga church din kasi, mga plastic din minsan. Amen? Obviously, dapat maturuan, no? Pero ang laki po ng epekto niyan. Yung nagpakain po sa amin sa top flight, grabe, saya-saya nila. Gusto nila lagi may busog. Kita naman sa kanila. Pero talagang malulusog po sila, di ba, Nay? Ay talaga naman kami, hindi kami makatanggi. Saan nyo gusto nyo? Anong order nyo? Mahal na mahal kami, hindi naman namin kilala. Ganun yung suporta nila. Ayaw nilang magugutom kami. Kaya sabi po dyan, at saka kitang-kita, ang ganda naman pinagpala yung pamilya din nila. Mamahalan sila, walang problema. No? So move on po tayo. So pag godly ang mother, yung children, godly, ano mangyayari sa children na yan? So suporta sa gawain, baka manguna pa sa gawain. Ako po, hindi lahat tayo magpapastor eh. Ako ba, ayoko magpastor kasi mahihayin po ako, maniwala kasi hindi. Alam po nila lang, pastor dito, alam niya yan, di halos di magkasalita kahit may fellowship. Ganyan-ganyan lang ako eh. Pero kailangan na. May pangangailangan na nakita ko na ako yung makaka-fulfill. Kaya mission tayo. Amen? Proverbs 22:6.
Very famous. Ako na lang, sabi niya, train up a child in the way that he should go. Kung paano siya dapat, napipicture mo kung lalaki, kunwari si, yung malit na nandito dito. Ito, anong pangalan mo kuya? Joshua, andito pa yung nanay mo? Andito yung nanay mo? Wala, okay lang yan. Pero mas maganda kung dito yung nanay mo, di ba? Ako po, sabi niya, Catholic nga ako, yung mother ko, wala pa rin sa church. Magaling sana yung mother ko magganyan eh. Kaso, wala eh. Iyak ako. Di ba? Ganun. Pero, kahit wala yung mother ko sa church, patuloy ako. Kasi bandang huli, magiging adult ka rin eh. Hindi yung nanay tatay mo, provision ng Diyos na salamat para mabigay pa ang kailangan mo hanggat kaya. Eh kaso po, may mga magulang din, alam mo na, mahina rin. Hindi ka pwede, tatay ko kaya ganito, kasi kaya tamad ako, tatay ko tamad din eh. Pwede ka magsipag. Pwede ka maging maka-Diyos. Amen? Sa mga bata yan. Kaya train up a child in the way, kung saan napipicture mo, ano ba dapat maging kalalakihan ng Diyos? Kunwari si Brad, ano ba, napipicture ko na yan, kasi matanda na ako ngayon, yung may anak akong maliit, para maging masipag siya, hindi siya tamad, hindi siya manluloko, doon ko siya ititrain. Pag nagloko siya, nagsinungaling, depende kung gaano kalakas, kung gaano ka nagsinungaling, di ba? Kung nagnakaw ng candy, medyo ganun lang yun. Nagnakaw ng 1,000. Anyway. Pero intindihan niyo po yun, so yung nanay po, tulong-tulong tayo sa church, mag-support, yung mga mananay, napakalaking bahagi niyo po. Okay, so si tatay niya yan. Kayo yung madalas kasama eh. Amen po ba? Pang-anim po, patapos na po tayo, sabi dyan, Ephesians 6:11, we must contend for the faith until Christ return. Kasi ganito po ang sistema. Habang tumatagal, ang daming challenges. Sabi nga sa inyo, pinag-aralan po yung mga doctrine, kahit music. Nainiwala ka, lahat nakapunta doon sa direction na mawala tayo sa Panginoon eh. Ang sinasabi ni Brother Chris kanina. Yun talagang plano niyan. Lahat ng papakita sa'yo, ng mararamdaman mo, para ilayo ka sa Diyos o kahit konting layo lang sa Diyos eh. Kasi pag nalayo ka sa Diyos, yung anak mo, malamang malayo din. Kaya ngayon, kaya may labanan. Sabi sa Ephesians 6:11, put on the whole armor of God, that you may able to stand against the wiles of the devil. Pag wala kang armor, patay ka agad. Masipag ka ngayon, patay agad. O, bigyan natin ng star. Wala kang nagawa. Kasi wala kang armor eh. Tayo po, spiritually, ano yung mga armor natin? Binanggit naman doon, salvation, dapat ligtas ka, and then righteousness, truth, and those things. The gospel. Ang sabi 1 Corinthians 15:58, laging kinukuto, therefore, my beloved brethren, be steadfast and movable, always abounding in the work of the Lord. Lagi kang umaasa sa Panginoon, pero masipag din. Sabi sa Revelation 2:10, be thou faithful unto death. Ang tindi nito. Pastor, ikaw, ano ba? Si Pastor, sa Moraya po, si Pastor Padua, lagi niyang sinasabi, patay kung patay. Ibig sabihin kasi ganun din. Kaya siya po yung nag-ordain sa amin nun. Sabi niya, Ace, laban ka ba? Patay kung patay. Salamat naman. Nung panahon na, ganun din yung aking mindset. Kasi hindi mo nga alam kung ano mangyayari. Baka pag nag-trace ka ng ayaw nila, kung ano man yan, titirahin ka niyan. Ganun po nangyayari dyan. Hindi ka suportahan, isolate ka, kawawa ka naman. Pero sabi ko, patay kung patay. Ganun ang paglilingkod po sa Diyos. Kasi may mga time talagang ganun eh. Yung iba ayaw sumunod sa Diyos, o medyo lang, ano gagawin mo? Kung ito yung alam mo kailangan sumunod sa Diyos, yung iba ayaw, tuloy ka pa rin. Amen? Conclusion, the world needs the gospel, sound doctrine, separated churches, faithful missionaries, godly homes. So, ano gagawin natin ngayon? No, una alamin natin ano ba yung standard ng Diyos. Hindi, suportahan natin yun. Hindi lang sa panalangin, hindi lang sa pera, pero doon yun. Iikot talaga po yun doon. Panalangin din. Kung alam mong tama siya, wag mong hayaan siya ay tirahin naman ng iba kasi yung mga ganun, suportahan din po yan eh. So mag-pray po kayo sa missionary, nasa inyo po yan. I hope and pray, mag-pray, and then support po. Para naman, ako po yung natuto rin mag-support sa missionary kahit di ba ako kapastor, no? Kasi nga, naisip ko may time talaga na ganun eh. Hindi ako makahayo, siya na lang. Bahala ka na dyan ha. Pero at least, parang sundalo nyo. O, ito yung pagkain, sige, ikaw yung mag-depensa sa amin. So, ganun po yung ginagawa namin. I hope and pray na sumunod din tayo sa Panginoon. Sa ganung bagay. Kung sumusunod na kayo sa ibang bagay, salamat po. Sa ganitong bagay, I hope and pray na sumunod din po kayo. Ito, meron pala ako dito, mabilis lang, no?
Last na po to. Bakit tayo dapat mag-support sa missionaries? Mabilis lang po to. Mga titles na gagawin ko. Number 1, mission is a direct command from God. Nasabi natin kanina yan. Number 2, the gospel is for all nations. Kaya hindi po tayo huminto sa Pasig lang. Ano po ito? Taytay. Sabi San Mateo, okay, dito lang tayo. Sabi sa Bible, sa lahat ng nation yan. Kaya talagang kailangan supportahan yung mga humahayo naman. Pangatlo, souls are eternally important. Alam niyo naman po yun, di ba? Mamamatay tayo, yung building natin masisira, yung aircon masisira, yung ilaw mapupundi. Pati tayo mismo, mapupundi. Di ba? Minsan, bagal tayo mag-isip. Mamatay tayo, pero yung ininvest mo, di ba? Blue chip church o soul missionary, kikita pa ng kikita yan, tutuloy-tuloy yan. Amen? Kaya mas maganda mag-invest ka na doon. Hindi ka talo. Ng pang-apat, the early churches supported missionaries. May example tayo sa sundan. Hindi lang tayo po ito. Hindi na-invento ito ni na Pastor Eli. Pastor Lee. Hindi. Pastor John. Hindi sila nag-invento. No. Sinabi na po sa Acts 13:4. Di ba? Kanina si Nancy, Barnabas, and Paul. So, sinusundan natin. Kasi nakita, kung alam niyo po yung church history, pinagpala po yan. Nung una si Paul ay talagang galit na galit sa kanya kasi pumapatay siya dati talaga eh. Pero na-determine nila, ito yung chosen vessel of the Lord, sinuportahan nila si Paul, pinagpala yung buong church. Number 5, supporting missions makes the church plant part of the work. Ibig sabihin, pag yung part mo lang, nag-suporta ka, yung iba, para pong industrial revolution, alam niyo po yun. Nung una, kanya-kanyang gawa. Kung gagawa ka ng table, ikaw gagawa ng table, ikaw ang karpintero, ikaw maggaganyan, sand, ikaw lahat. Okay naman yun, nagagawa yung kaso ang bagal. So, ang ginawa nila, lalo si John Smith ba yun? John Smith, okay? May sinulat siya, kaya ang ginagawa nila, kaya ang bilis mag-manufacture ng table ngayon, ano ba? Iba taga-putol lang, iba taga-lag, iba taga-putol, iba taga-sukat, iba taga-plano, iba taga-design, iba taga-putol, Ang dami ng pinuputos ngayon. So, ganoon din po tayo. Sana alam natin yung part natin. Yung babae ka, huwag kang kapastora kasi wala sa Bible yun. Gawin mo yung part mo, amen? Suportahan mo yung lalaking asawa mo. Yan po yung next namin magiging seminar, anti-feminism. Kasi nakita-kita ko po yung gawain yan. Nahadlangan po. Pag tayo di sumusunod sa design ng Diyos. Number 6, mission keeps the church spiritually alive. Pag nagsusupport ka sa mission, lagi ka kasi binabalitaan ka, ito po yung nangyari sa mission doon, ito yung mission doon. Revive ka eh. Amen? Yung church din, ganun. Hindi tayo, andito lang, aral tayo, praise the Lord, uwi. Okay din naman yun sa umpisa. Pero pag sumusuporta ka sa mission, interesado kayo nangyayari doon. Wala nangyayari, hindi natin support yan. Wala nangyayari. Pero kung masipag, maayos, successful, buhay na buhay ang church. Number 7 po, mission demonstrates the love and obedience to God. Oh, amen? Kasi ibig sabihin, hindi lang inisip mo sarili mo, naligtas na ako, pamilya ko, tapos. Hinto, hindi ganun. Ang Diyos, minahal niya sa libutan, gusto niya maligtas lahat. Sabi pa sa 1 Peter. Hindi siya humihinto sa ano eh. Ay, loko-loko to, huwag na maligtas to. Hanggat maaari, maligtas sana lahat. Alam natin na hindi lahat, pero still. Number 8, Christ is worthy to be known everywhere. Amen ba? Christ is worthy. Kailangan niya, siya dapat yung sumikat, hindi si Joseph Smith, hindi si Muhammad. Okay? Sino nga? Si Buddha. Sino ang pangalan yung Buddha? Hindi nga Diyos yun eh. Ginawa lang siyang Diyos ng mga ano niya. Alam niyo po ba yun? Ang pangalan kay Buddha. Dapat sumikat si Jesus. Number 9, missions produce eternal fruit. Ibig sabihin nga po, hindi nawawala yung kaluluwa. Magkasama-sama tayo doon. Kung na-win mo yun, naka 5,000 na kami. Hindi na mawawala yun. Kung sinuportahan nyo kami, may fruit din po kayo doon, nag-abound, alam ng Diyos yun. Kaya sabi sa Bible, Matthew 6:20, lay up for yourselves treasure in heaven. Sa Tagalog, doon kayo mag-ipon. Nabanggit ko kanina sa stock market, di ba? Ipon, suporta, dagdag pa. Huwag mong asahang dito sa church, Pastor, kailan ako kukubra? Hindi ganun. Sa langit po tayo kukubra, amen? Lay up nga eh, treasures in heaven. Nagsipag tayo dito, sumuporta, marami tayong pera sa langit. Amen? Sabi po, very crucial po yung anong yan. Yung iba medyo nagkukulang po iba dyan eh. Yung po ang totoo, yung reward system. Kaya iba naging work salvation. Maglingkod tayo sa Diyos para maligtas tayo. Ligtas na nga tayo eh. Pag ligtas ka na, hindi mo kailangan maglingkod sa Diyos. Para maligtas ka na eh. Ba't ka maglilingkod? Para sa rewards. At maganda ang rewards. Ang Diyos ang mag-reward, maganda.
Pang-sampo, last na po ata to. Yes, last na po to. One day we will answer to God sa Tagalog. Sino dito sino dito nagtatrabaho? O kaya mga estudyante, yung project nyo, ganito gawin nyo, hindi mo ginawa, naglaro ka lang. Nung harapan na, o nasa yung project mo, naku, wala po, patay na. Di ba nakahiya yun? Sa Diyos, lahat tayo ay, tapos na po ako, haharap po tayo lahat sa Diyos. At nawa, by that time, tayo po ay magagalak. At tayo ay sabihin ng Panginoon na, welcome the faithful servant. Ganun po sana. Amen? So again, Pastor A. Sambo po, Discerning Word Baptist Church. Gusto kong pagpalain din po kayo. Pare-partner po tayo sa gawain. Salamat sa Diyos. God bless you all.